Posibleng iban si BGR kapag napatunayan na sinadya niya ang paghiga sa paa ni Dequan Jones na siyang dahilan kaya nagkaroon siya ng complete fracture sa may bandang paa at kitang-kita sa replay na may nabali talaga na partilon kaya halos yung iba sa kanila hindi makatingin. At si Brandon naman na nasa bench para nagsisi sa ginawa niya, kasalanan ba talaga niyang nangyari? Ano sa tingin niyo? Natangled up si Dequan Jones, BGR, RR Pugo at Kim Aurin habang papalapit si Jones sa basket pero hindi na nakayanan ni Jones maipasok yung sobrang dami nila at eventually kita sa replay na bumagsak si BGR sa may bandang paa ni Jones. Ikaw ba naman babagsakan ng over 100 kilos na mama? Hindi ka ba mapipilay? Kita din sa monitor yung paa ni Jones na lupay-pay na parang nawala yung support dun sa paa para tumayo. Pinamamadali nilang medic at nagdasal ang buong LX sa nangyari habang si Jones pinalakpakan ng mga tao sa loob ng papalabas na ito kaya si Jones sumenyas ng thumbs up bilang pagpapakita pa rin ng sportsmanship sa kanilang lahat. Mukhang sa nakikita ko wala namang sinisisi si Jones sa nangyari. Si BGR sa bench umiiyak na para bang nagsisisi siya sa ginawa niya kaya pinuntahan na lang din siya ng mga teammates niya para i-cheer up. Pagkatapos ng malagim na eksena, nagpatuloy lang ang laban at again, nanalo pa rin ang NLEX sa isang overtime game. Imagine nyo na kahit walang import ang NLEX, pero dahil sa kanilang matinding dedication na manalo para kay Dequan Jones, kaya nagtagumpay pa rin sila. Yung TNT, hindi pa rin nakaisa sa NLEX ngayong Governor's Cup. Masaya-masaya ang NLEX na nagresulta kasi parang sa pamamagitan nito, nagawa nila ipaghiganti si Jones. Pagkatapos ng laban, sinabi sa interview ni BGR, ayon sa kanya, hindi naman niya yung sinasadya. Kita naman daw sa replay na nabagsakan lang siya at hindi niya sinasadyang mag-landing dun sa paa ni Jones. Sana daw ay huwag siyang husgahan dahil sino ba naman daw ang player na gustong balian ang kapwa niya player. Physical lang daw siya pero hindi marumi maglaro. Alam niyo ang daming galit kay BGR ngayon kasi meron naman daw paraan para maiwasan niya yung ganong sitwasyon pero ginusto pa rin niya matumba sa paa ni Jones halatang sinadya daw. Isang araw si BGR sa mga dirty players sa liga sunod ni Hodge. Isipin niyo yung karera talaga ni Jones ang mga apektuhan. Baka nga raw din na ito makakalaro sabi ng isang commentator. Grabe no, ang lala ng sinapit niya, naawa ko kay Jones. Kahit ganun yung nangyari sa kanya, pero mas pinili niyang hindi magalit at pumalakpak pa sa mga tao. Gayon pa man, humihingi siya ng tawad kay Jones sa nangyari at humiling na sana magpagaling raw ito kaagad. Pero grading doon sa nakita kong itsura na kanyang paa, mukhang matatagalan pa bago siya makakabalik. Especially sa kanyang weight na mabigat, hindi agad makakabalik si Jones sa paglalaro niyan. Kung makakabalik man, sobrang tagal pa. Ngayon ang focus ng NLEX maghanap ng import na kagaya ni Jones maglaro, athletic, scorer sa inside at outside, at fit sa kanilang system. Sana makahanap agad sila at iniimbestigahan pa rin ng PBA ang mga pangyayari kung may banning ba na indefinitely or may malaking fine lang. Pero para kay BGR, hindi talaga yon sinadya. Alex Stockton at Justin Strings nagkagulo sa dugout malapit sa Converge at kusa daw itong lumapit malapit sa Converge room pero inawat agad sila security at mga Converge teammates. Bale nagkaroon kasi ng exchange of words sina Stockton at Strings pagkatapos matalo ang Terra Firma. Parang na-upset talaga si Strings at nakaaway din niya si Calvin Abueva sa court. Kumbaga parang mainit ng ulo ni Strings sa kasagsagan pa lang ng laro. Tapos ginatungan pa ni Stockton. Alam si Stockton marami din nakaaway. Kahit si Calvin noon nakabangga din niya. Ngayon na nagsama sila sa isang court, mas lalo nagkagulo. Gusto lang kasi ni Stockton na tanggapin na niya ang pagkatalo niya pero si Strings ayaw magpaawat. Hindi kasi nagustuhan ni Justin Strings yung pinipisikal siya nitong dalawa. Siguro itong si Strings hindi din sanay sa ganitong banat ng mga players minsan sa PBA. Kaya kung baguhan ka pa lang maninibago ka talaga. Gaya ng sabi ni Ball, nagulat siya sa PBA style. Para kasing dogfight every game. Eventually nagkaroon din siya ng malalang injury dito. Mapapatanong na lang ang mga import kung safe pa bang maglaro sa PBA ngayon?